Insan, pasensya ka na. Ngunit kinakailangan kong makuha ang mutya ng bulkan mula sa'yo. Kapag makuha ko ang mutya na yan, ay lalakas ako. Hindi na ako magiging mahina gaya ng sinasabi nila ina sa akin. Hindi yun mangyayari, Berto. Hindi ko hahayaan na mapunta sa kasama ng mutya ng bulkan. Ang binabalak mo ay hindi makakatulong sa problemang pinagdadaanan mo. Walang iya ka, Berto. Anong binabalak mong gawin kay Lola Minda? Paano kung isa sa mahalagang tao sa buhay mo ay bigla na lamang lamunin ng kadiliman para lamang lumakas? At patayin ang isa sa mahalagang tao sa buhay mo? Kaya mo bang magpatawad at tanggapin siyang muli? Magandang araw, Karine, at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Mandalakbay Channel. Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko lamang magpasalamat sa inyong channel. Dahil kayo ang nagbibigay ng saya sa akin sa araw-araw kapag wala akong ginagawa. Nagbibigay kayo ng aliw sa mga tagapakinig at nagbibigay kayo ng katatakutan at kababalaghan. Hanga ako sa inyo dahil nabibigyan ninyo ng buhay ang kwento. Kaya ko naisipang ipadala rin ang aking kwento sa inyo, Karine, upang mabigyan nyo rin ito ng buhay. Itago nyo na lamang po pala ako sa pangalang Douglas. 83 taong gulang na ako ngayon. Kasama ko ang aking mga apo, kung kaya't kahit papaano ay maingay rito sa aking munting tahanan. Madalas ko na rin silang nakakalimutan at ang kanilang mga pangalan. Tandaan na rin ng aking katandaan at kahinaan. Isinulat ko pala ang aking kwentong ito habang sariwa ko pang naaalala ang lahat. Madalas ko na kasing makalimutan ang aking mga karanasan sa nakaraan, pero ang ilan ay sariwa pa, tulad na lamang ng aking kwentong ibabahagi sa inyo. Taong 1966, sa isang bayan ng Bicol. Sa pagkakaalala ko, ay nasa 22 pa lamang ako noon, binata at walang ibang ginagawa kundi ang magmaneho ng jeep na siyang pinagkakakitaan namin ng aking Lola Minda. Ang aking Lola Minda ay magaling maghabi ng mga abaka para gawing lubid o kaya ay mga lagayan ng mga bagay. Mano-mano lamang niya yung ginagawa. Dahil di kalidad ang gawa ni Lola Minda, ay marami sa kanyang nagpapagawa. Minsan ay ako ang tagahatid sa mga gustong bumili na sinasabay ko na rin sa aking pamamasada. Bukod sa pagiging tagahabi ng abaka si Lola Minda, ay kilala rin siyang malakas na antingera sa aming baryo. Ngunit dahil sa kanyang katandaan, ay ipinasa na niya ang tungkulin na yun sa akin na siyang maluwag ko namang tinanggap. Ayon kay Lola Minda, noong unang panahon pa raw, ay nasa dugo na ng aming mga ninuno ang pagiging isang antingera at antingero. May kwento pa sa akin si Lola Minda noon na siyang itinatak ko sa aking isipan na ang aming ninuno raw ay kinausap ng mga anito para bigyan ng mutya upang protektahan ang kanilang mga sarili at kapwa laban sa mga masasamang nilalang at mga elemento tulad ng mga aswang. Mabangis daw ang mga aswang dati. Mayroong kahit napatay na ay nagagawa pa rin ito ng mga itong mabuhay. Iba't ibang klase raw ng mga uri ng mga aswang at ilan sa mga ito ang nakaharap ni Lola Minda. Kaya lahat ng mga karanasan niya ay sinasabi niya sa akin at tinuturuan niya ako kung ano ang aking gagawin sa oras na makaharap ko ang aking mga kalaban tulad ng mga aswang. Pinamana sa akin ni Lola Minda ang mutya ng bulkan, kung saan nagbibigay ito ng tibay ng pangangatawan at talino
kapag oras ng pakikipaglaban. At ang sinabi na yon ni Lola Minda ay ilang beses ko na rin napatunayan noong may mga nakalaban akong aswang at mga engkanto. Bukod sa pagpapatibay ng katawan at talino, nagbibigay rin ng swerte sa amin ni Lola Minda ang mutya ng bulkan. Tulad na lamang ng maraming nagpapagawa kay Lola Minda ng mga kagamitan gamit ang abaka. At ako naman ay hindi nawawalan ng mga pasahero. Kahit kailan ay hindi kami kinapos ng pera at kahit papaano'y nakakaraos kami sa araw-araw. Ayun nga lang, medyo malas ako pagdating sa aking mga magulang dahil maaga silang namatay. Hindi masabi sa akin ni Lola Minda kung anong dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang sinabi lang sa akin ni Lola Minda ay isang hindi raw maipaliwanag na pangyayari ang kinamatay ng aking mga magulang. Naisip ko na ang dahilan sa pagkamatay nila ay ang aswang. Pero hindi ko na yon tinanong kay Lola dahil kapag tatanungin ko naman siya ay ayaw na niyang balikan. Simula noon ay tikom na ang aking bibig kapag ang usapan ay tungkol sa aking mga magulang. Ayaw ko rin na magalit sa akin si Lola Minda at mag-away kaming dalawa. Siya na lang din ang pamilya ko at ayaw ko nang maging siya ay mawala rin sa akin. Isang umaga ay maaga agad akong sumampa sa jeep na aking dinadala noong makarating ako sa sakayan. Pinapahiram lang sa amin ang jeep at hindi namin yon pagmamay-ari. Kumbaga, pinapasada lang sa amin ng may-ari ng jeep at hati-hati kami sa kita kapag tapos na ang araw. Nilinisan ko ang manibela ng jeep habang sumisipol. Abala ako sa paglilinis nang biglang dumating si Lito, ang aking matalik na kaibigan at kasamahan sa pamamasada. Pare, kumusta ka na? Nagpaparamdam pa rin ba sa'yo si Carmela? Uy, tumahimik ka nga, Lito. Ayan ka na naman sa pangasar mo eh. Ang aga-aga, sinisira mo agad ang araw ko. Pampihira. Hindi mo ba talaga alam ang balita sa baryo natin tungkol sa inyong dalawa? Oh, bakit? Ano naman ba ang pinagkalat na babaeng yun? Balitang balita na ang isa raw na kilabot ng baryo ay nanliligaw sa anak ng aswang. Walang iya. Seryoso ko ba, pare? Oo nga. Balita na sa buong naay natin. Hindi ba nakakatawa? Ang isang antingero, nililigawan ang may dugong aswang. Sus, hindi ko nga siya nililigawan at hindi ko siya gusto. Saan niya nakuha ang ideya na ipagkalat ang bagay na yan? Pero pare, sa tingin mo ba, aswang pa talaga si Carmela at ang tatay niyang si Mang Epi? Hindi ko rin masabi yan, pare. Hindi ko maramdaman sa tuwing kaharap ko sila. Pero ang sabi sa akin ni Lola Minda, aswang daw talaga ang mag-ama dahil aswang daw ang nanay ni Mang Epi na napatay niya. Ang komplikado naman yan, pare. Alamin mo kaya kung aswang na magkaalaman na? Paano pa na naging antingero ka? Hinampas ko ng basahan si Lito na ikinatawa niya. Hindi naman ako naiinis sa kanya dahil sanay naman ako sa tabas ng kanyang dila. Ang iniisip ko ng mga sandaling yon ay kung paano ko mapipigilan ang pagkalat ng chismis tungkol sa aming dalawa ni Carmela. Oras na makarating yon kay Lola Minda ay talagang patay ako. Isang kahihiyan yun sa aming baryo at sa tuwing makaharap ko ang aking mga kanayon, hindi ko mapigil ang aking inis kay Carmela. Tiningnan ko nun si Lito na tawang-tawa pa rin. Pinaalis ko na siya sa aking harapan para makapagsimula na rin akong mamasada ng jeep. Pagsapit ng gabi, sa last trip ng araw na yon, nagulat na lamang ako nang biglang sumakay ng jeep si Carmela kasabay ang 5 pang pasahero na uuwi sa ibang bayan. Umupo pa siya sa aking tabi at ngumiti. Bigla na lamang nagtayuan ang balahibo ko sa buong katawan dahil sa klase ng kanyang pagkakangiti.
Maganda naman si Carmela, ngunit isa siyang aswang ayon kay Lola Minda. Hindi ko dapat siya magustuhan. Tahimik lang siya sa buong biyahe, pero hindi ko kinakalimutan na matyagan ang bawat galaw niya. Hindi ako nagpakampante at nanatili akong alerto kung sakali mang may gawin siyang masama sa akin. Naisip ko noon na baka paraan lang ni Carmela ang pagkakagusto niya sa akin para patayin talaga ako. Dahil natatakot silang mag-ama na sila ang sunod kong papatayin oras na mahuli ko silang kumakain ng tao. Nang maihatid ko na ang 5 pasahero sa kanilang mga binabaan, ay kinabig ko na ang manibela pabalik sa aming bayan. Binilisan ko ang pagpapatakbo ng jeep para makarating kaming dalawa ni Carmela sa aming nayon. Sa mga sandaling yon, hindi ako natatakot sa pagiging aswang niya, kundi natatakot ako dahil babae siya. Pinagpawisan ako ng malagkit noong magsalita siya. Tinatanong niya kung kumusta raw ang araw ko. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay hinampas ko ang manibela ng jeep dahil mukhang ang bagal yata ng takbo. Naisip ko noon na baka inaaswang na ako ni Carmela at walang laban ng aking mutya sa kanya. Nag-usal ako ng panalangin sa aking isipan para mas lalong lumakas ang aking mutya. Ilang sandali pa, sa kalagitnaan kami ng daan papasok sa aming nayon nang bigla na lamang may tumawid na kung anong bagay sa kalsada sa harapan. Mabilis ko namang tinapakan ang preno. Napatingin ako kay Carmela para makita ang kanyang reaksyon. Bumakas ang gulat at takot sa mukha niya ng mga sandaling yun. Nilingon niya ako at tinanong kung ayos lang daw ako. Inirapan ko siya at bumaba ako ng jeep para tignan kung may nabundol akong tao o hayop, pero wala naman. Pabalik na sana ako sa loob ng jeep nang mapatigil ako. Naramdaman ko ang pagtaasan ng aking buhok sa batok. Nilingon ko ang aking likuran at ganoon na lamang ang pag-igting ng aking panga nang makita ang isang malaking nilalang sa hindi kalayuan. Para itong aso kung maglakad sa lupa. Malaki ang katawan, may mapupulang mga mata, naglalaway, mahaba ang dila at matutulis ang mga ngipin. Kinuha ko ang aking tabak na nasa ilalim ng aking upuan sa jeep. Kinabit ko yon sa aking baywang at hinugot ko ang tabak sa puluhan. Naramdaman ko ang pangiinit ng aking mutya na nakabaon sa aking braso. Tumakbo ang aswang patungo sa aking kinaroroonan. Humanda ako sa mga sandaling yun. Yumuko ako noong akma na sana niya akong sunggaban. Nang tumama ang ulo nito sa jeep, ay agad kong hinataw ang aking tabak. Nasugatan ang aswang sa balikat nito, dahilan para humiyaw ito ng malakas. Napatingin ako kay Carmela na noon ay nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa aswang. Ngunit nanatili pa ring tao ang anyo ni Carmela. Oras na magpalit siya ng anyo ay mapapatunayan ko na isa nga siyang aswang. Hinawakan ko sa paa ang aswang at buong lakas ko itong binalibag sa lupa. Malayo ang binagsakan ng aswang na agad ko namang sinundan para tapusin ang nilalang. Ngunit tumayo agad ang aswang at mabilis na tumakbo patungo sa akin. Umiwas ako sa atake nito at malakas ko itong sinipa sa likuran. Natumba ang aswang at galit na galit itong umaalulong tulad ng isang aso. Nilakad ko ang distansya naming dalawa ng aswang at walang pag-aalinlangan na itinarak ko ang dala kong tabak sa dibdib nito. Nanlalaki ang mga mapupula nitong mata habang nakatingin sa akin. Hindi nagtagal ay nangisay ito habang binabawian ng buhay. Hinugot ko ang aking tabak mula sa pagkakabaon sa dibdib ng aswang.
Pinunasan ko yun gamit ang aking tuwalya sa bulsa para makuha ang dugo ng aswang. Pinanood ko ang aswang nang bawian ito ng buhay. Nabigla na lamang ako nang pagtingin ko sa aking bandang kaliwa ay naroon na si Carmela. Nakatayo siya sa aking tabi habang pinagmamasdan niya ang aswang na napaslang ko. Mas lalo akong nagulat nang mag-usal siya ng isang dasal na Latin habang nakataas ang kanyang dalawang kamay sa ere. Pagkatapos niyang magdasal, ay bigla na lamang siyang naglabas ng langis at ibinuhos yun sa katawan ng aswang. Pagkatapos ay gumawa siya ng apoy gamit ang posporo. Itinapon niya yon sa katawan ng aswang. Lumiyab ang apoy at tuluyan lang nilamon ang katawan ng aswang. Binalingan ko si Carmela ng may pagtataka. Inis ko siyang tinanong kung ano ang ibig sabihin ng ginawa niya. Ngunit sa halip na sagutin niya ako, ay isang ngiti ang sinagot niya sa akin. Nang tanungin ko rin siya kung isa silang aswang, ay mariin siyang umiling. Sinabi niya sa akin na wala raw akong dapat na ipag-alala dahil hindi raw sila aswang ni Mang Epi. Bumalik siya sa jeep na nakaparada. Sumunod naman ako sa kanya, saka ko siya tinanong kung bakit sinunog niya ang katawan ng aswang. Ayon sa kanya, marapat daw yung gawin para hindi na raw ito mabuhay at makapinsala pa ng ibang tao. Sinisigurado lang daw niya na hindi na ito mabubuhay pang muli dahil may mga aswang na hindi mamamatay-matay kapag ginamitan ng tabak. Noon ko napagtanto na hindi nga aswang si Carmela at si Mang Epi dahil kung aswang si Carmela ay hindi niya ako tutulungan kanina sa pagpatay sa aswang na yun. Hindi ko na lang tinanong kung sino ba talaga siya. Binigay ko na lamang ang karapatan na yun sa kanya. Ipinarada ko ang jeep sa kamalig na ginawa ko para hindi yun magalaw ng mga tao. Pagkasara ko ng pinto ng kamalig ay nagulat pa ako nang nasa labas pa si Carmela at hinihintay ako. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya umuwi at sinabihan niya akong natatakot daw siya. Napatawa ako ng bahagya dahil alam kong nagkukunwari lang siya. Wala na rin akong nagawa kundi ang hihatid siya pauwi sa kanilang bahay. Pagkarating namin sa kanila ay agad na akong nagpaalam. Tumalikod na ako at nang makaharap na kami sa tarangkahan ng kanilang bahay ni Mang Epi, muli niya akong tinawag para pasalamatan. Tinawaan ko lang siya. Diretso na rin akong umuwi noon sa bahay habang malalim ang iniisip. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Lola Minda na nasa balkonahe ng bahay namin at matamang naghihintay. Nang tawagin ko siya ay agad siyang napatayo habang nakukunot ang kanyang noo. Pagkatapos kong magmano sa kanya ay nakatanggap agad ako ng hampas sa aking balikat mula sa kanya. Inis na inis siya sa akin. Tinanong niya ako kung bakit daw ako ginabi ng uwi. Sinabi ko naman sa kanya ang buong pangyayari. Gulat si Lola Minda nang sabihin ko sa kanya na hindi aswang si Carmela at Mang Epi. Umiling siya sa akin at hindi makapaniwala. Imposible raw na hindi aswang si Carmela at Mang Epi dahil nasa dugo raw ng mga ito ang pagkaaswang. La, baka mali ka lang. Baka iba naman talaga silang dalawa. Malay mo, may dugo silang aswang, pero hindi talaga sila aswang. O maaari ding hindi sila kumakain ng tao. Binatukan ako ni Lola Minda at pinagsabihan niya akong mag-iingat. Huwag daw ako basta-bastang magtitiwala kina Mang Epi at Carmela. Baka raw mamaya ay tinatanggi ni Carmela ang katotohanan para makuha ang kalooban ko. At kapag mangyari daw yun, ay baka patayin na ako ng mag-ama. Tumango naman ako kay Lola Minda at noon ko rin napagtanto na maaari ding tama siya
na baka nga nagpapanggap lang si Carmela. Kinakailangan ko ngang mag-ingat kung sakali. Nang gabing yon, bago ako natulog ay nanalangin muna ako. Dinasalan ko rin ang aking mutya at nagpasalamat ako sa Diyos. Sa kalagitnaan ng aking pagkakatulog ay nagising ako dahil sa munting kaluskos na nagmumula sa bubong. Agad na nag-init ang aking mutya. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at kinuha ang tabak na gawa sa tanso na nasa gilid lang ng katre. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay para hindi ako makagawa ng ingay at nang hindi ko magising si Lola Minda. Nang makalabas na ako ng bahay ay agad kong tiningnan ang bubungan. Ngunit pagtingin ko roon ay wala naman akong nakita. Napahawak ako na mahigpit sa aking tabak. Hindi pa umalis ang aswang at nasa paligid lamang ito. Dahil kung umalis na ito ay hindi pa rin mananatili sa pag-iinit ang aking mutya. Magpakita ka! Sabi mo sa akin kung anong pakay mo nang mapag-usapan natin na masinsinan ng lahat. Narinig ko itong tumawa ng malakas pero hindi ko mawari kung saan siya naroroon. Pumainan lang kasi sa buong paligid ang tawa niya. Ilang sandali pa'y bigla na lamang may lumukso sa aming bakuran mula sa isang malaking punong kahoy. Agad akong naghanda sa pagsugod sa nilalang na mabilis ang kilos. Ramdam ko ang lakas ng enerhiyang nagmumula sa aswang. Noong tuluyan ko na itong nakaharap, ay nasilayan ko na ang kabuuan nito. Tulad ito ng napatay kong aswang kanina kasama si Carmela. Gumisi ako nang mapagtanto ko kung anong pakay sa akin ng aswang. Ha! Narito ka ba? Para ipaghiganti ang kasamahan mong napatay ko kanina? Hindi ito sumagot. Sa halip ay pinakatitigan niya ako ng mabuti. Nanlilisik ang mga mata nito na parabang gusto na niya akong patayin. Pero hindi man lang siya kumikilos o sumusugod papunta sa akin. Pinagmamasdan niya lamang ako. Sabi mo sa akin kung anong pakay mo, aswang! Bumukas ang pintuan ng bahay namin at lumabas si Lola Minda. Agad niyang hinagisan ng asin ang aswang, kung kaya't mabilis itong lumundag pabalik sa kahoy nitong pinanggalingan. Agad kong tiningala ang punong kahoy, ngunit sa isang iglap ay nawala na ito. Bumaling ako kay Lola Minda. Binatukan niya ako habang nakapamewang. Inis na inis siya sa akin. Dapat daw ay hindi na ako nag-aaksaya ng oras para kausapin ng mga aswang. Kapag daw ganoon ay agad na raw akong kumilos. Huwag ko raw hihintayin na ako pa ang mapatay. Agad naman akong humingi kay Lola ng tawad at pinangako ko sa kanya na susundin ko ang kanyang mga payo. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay, ngunit hindi namin maiwasan ang mapaisip kung sino ang aswang na yon at hindi man lang ako pinagtangkaang patayin. Sa halip ay tinitigan lamang ako nito. Hindi naman ito nanlaban ng sabuyan ni Lola Minda ng asin. Pinag-usapan namin ni Lola Minda ang tungkol sa bagay na yon at ang sabi niya sa akin ay huwag ko na raw alalahanin ang nangyari. Ang mahalaga raw ay umalis ang aswang at hindi ito nanlaban. Kinabukasan ay maaga ulit akong umalis para magmaneho. Pagdating ko sa sakayan ng jeep ay binati ko si Lito. Wala namang bago at inaasar na naman niya ako tungkol kay Carmela. Sinabi ko sa kanya na inamin sa akin ni Carmela na hindi ito aswang at maging si Mang Epi. Nasabi mo na ba yan kay Lola Minda? Baka mamaya binibilog lang ni Carmela ang ulo mo, pre. Hindi natin alam ang totoo. Sinasabi ko na nga sa'yo natitikan mo silang mag-ama kung gabi. Saka na yun, Lito. Ang inaalala ko ngayon ay ang aswang na tumungo sa bahay namin kagabi.
Nagtataka ako kung bakit hindi niya kami sinugod ni Lola Minda. Sa halip, tinignan niya lang ako na para bang pinagmamasdan na tinaaral. Hindi man niya lang kami binalikan noong sabuyan siya ng asin ni Lola Minda. Baka si Carmela yung pare. Gusto kanyang masilayan bago siya matulog. Tarantado ka talaga. Doon ka na nga. Di ka matino kausap Palagi mo nalang binibigyan ng mali siya ang lahat. Seryoso sa buhay. Biro lang yun, no? Pero malay mo, tama ako. Sinipa ko na lamang siya nang tumawa siya ng malakas. Umiling na lamang ako saka bumalik sa pagpupunas ng jeep. Sa kalagitnaan ako ng pagpupunas habang naghihintay sa aking oras na mamasada ay bigla na lamang may tumawag sa pangalan ko. Hindi ko ito nilingon sa pag-aakalang si Lito yun. Ngunit sa ikalawang tawag ay nilingon ko na ito. Ganon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang pamilyar na mukha ng isang lalaki na ilang taon na ring hindi ko nakikita. Agad siyang ngumiti at sumaludo sa akin bago ako binigyan ng isang mahigpit na yakap. Dumating ang pinsan kong si Berto na mula sa syudad. May mga dala siyang gamit. Uy! Pambihira! Kailan ka pa narito, insan? Kailan ka pa nakabalik? Sana nag-abiso ka man lang para nakapaghanda kami ni Lola Minda. Hindi na surprise yun, insan, kung nag-abiso ako sa inyo ni Lola Minda. Gusto ko lang kayong makitang dalawa. Ilang taon na rin hindi ako nakapunta rito Abay, kahit dito ka naman nirahan, pwedeng pwede. Walang problema sa amin. Magbabakasyon lang ako, insan. Mga isang linggo siguro ayos na. Uuwi rin kasi ako sa ibang kamag-anak ni nanay Mahaba ng isang linggo, insan. Naku, matutuwa nito si Lola Minda. Oras na makita ka niya at malaman na naririto ka na. Oo nga Gusto ko na rin siya makita. Nga pala, mamamasada ka ba ngayon? Oo, insan. Pero pwede ko na may pagpaliban ng may hatid kita sa amin. Sigurado ka ba, insan? Pero pwede naman na ihatid mo na lang ako sa bahay ninyo ni Lola Minda. Mamaya na lang tayong gabi mag-usap-usap. Sayang pakikitain mo ngayong araw. O siya, kung yan ang gusto mo, insan. Tara na. Tinulungan ko na siyang kargahin ang mga gamit niya sa loob ng aking pampasaherong jeep. Paalis na sana kami nang bigla namang dumating si Lito kasama si Carmela. Pinakilala ko naman ang pinsan ko kay Lito at nagkamayan naman silang dalawa. Napatingin ako kay Carmela na agad namang lumapit sa akin na ikinabigla ko. Umiwas ako sa kanya at hinila na ang aking pinsan na sumakay ng jeep. Sumama naman siya sa akin pero napansin ko ang pagtingin niya kay Carmela at pagkaway rito. Nagtaka na lamang ako sa ginawang yun ni Berto. Noon ay napagtanto ko na mukhang interesado na agad siya kay Carmela. Habang sa daan patungo sa aming nayon ay nagkwentuhan kaming dalawa ni Berto. Ayon sa kanya ay gusto niya raw magbakasyon para makalanghap naman siya ng sariwang hangin at nang mabisita rin daw niya kami ni Lola Minda. Saka may ilang katanungan din akong gustong itanong kay Lola Minda, insan. Tungkol sa pagiging antangere niya. Nabalitaan ko kasi kay nanay ang tungkol dun. Abay, interesado ka rin para sa ganyang bagay, insan. Hayaan mo at talaga mawiwili ka sa mga kwento ni Lola Minda. Oo nga, insan Interesado talaga akong pakinggan ang pagiging antingera ni Lola Minda. Baka ako may matutunan man lang ako sa kanya at magamit ko yon sa aking pananaliksik. Napatango na lamang ako kay Berto nang marinig ang sinabi niya. Noon ko lamang nalaman ang tungkol sa kanyang pananaliksik. Sa pagkakaalam ko'y wala namang kinalaman ang trabaho niya sa kung ano ang nakaraan ni Lola Minda. Pero dahil pinsan ko siya, ay hindi na ako nagtaka sa kanyang tanong. Pagkahatid ko sa kanya sa bahay, ay laking gulat ni Lola Minda nang makita siya. Niyakap siya ng mahigpit ng matanda at agad na pinatuloy sa loob ng bahay. Ako naman ay nagpaalam na agad sa dalawa dahil kailangan ko pang mamasada.
Bago pa ako bumaba ng hagdan ay hinabol pa ako ni Berto. May inabot siya sa aking tsokolate na mukhang napakamahal. 2 yun. Insan, sa'yo yung isa ha. Ang isa naman, ibigay mo rin sa babaeng pinakilala mo sa akin kanina. Sabihin mo, galing sa akin ha. Kay Berto. Sige Insan. Maraming salamat dito ha. Makakarating ito kay Carmela. Carmela? Ha? Sabi mo sa kanya na ang ganda ng pangalan niya. Kasing ganda niya. Tumango na lamang ako kay Berto bago ako tuluyang umalis ng bahay. Napatingin ako sa mamahaling tsokolate. Mukha pa yung imported. Humigpit ang pagkakahawak ko roon. Paniguradong magugustuhan ni Carmela ang tsokolate dahil yon ang isa sa inaasam na mga kababaihan sa aming baryo. Kumibit balikat na lamang ako bago ako sumampa sa jeep. Pagdating ko sa bayan, nagulat pa ako na naroon pa si Carmela. May dala-dala siyang supot. Pagbaba ko ng jeep ay agad siyang tumungo sa akin at inabot niya ang dala niya. Ngumiti siya sa akin at sinabi niyang kainin ko raw ang niluto niyang tinolang manok mamayang tanghali. Hindi ko alam kung bakit tinanggap ko yun at nagpasalamat sa kanya. Binigay ko naman sa kanya ang tsokolate. Sinabi ko sa kanya na bigay yon sa kanya ng aking pinsan na si Berto. Tinanggap naman niya yon saka nagpasalamat. Pagkatapos niya akong titigan, ay umalis na siya para tumungo sa munting bigasan nila sa loob ng tindahan. Noong magtanghalian, ay sabay kaming dalawa ni Lito. Napansin niya ang tinolang manok na bigay sa akin ni Carmela. Kumuha ako ng kalamansi na binili ko lang din kanina. Uy! Huwag mo sabihin, kakainin mo niluto ni Carmela. Oo naman, kung hindi niya ito niniyanggaw. Pipigaan ko ng kalamansi para makasiguro ko. Pambihira! Ano nang nangyari sa'yo pare? Noon kapag may binibigay si Carmela, tinatapon mo. Bigla yatang nag-iba ang ihip ng hangin. Sayang naman kasi pare. Kumain ka na nga. Ako na naman ang nakita mo eh. Siningkitan ako ng mga mata ni Lito habang iiling-iling siya. Tiningnan ko ang tinolang manok na niluto ni Carmela nang pigaan ko yun ng kalamansi. Ilang minuto ang lumipas at hindi naman yun nagbago ng kulay o ng laman. Tinolang manok pa rin yun. Kaya naman kinain ko yun at masasabi kong masarap ang lutong tinolang manok ni Carmela. Sumapit ang dilim at umuwi na rin ako sa aming nayon. Kasabay ko na naman si Carmela at naghiwalay lamang kaming dalawa nang pauwi na siya sa kanila. Ako naman ay tumungo sa aking bahay at naisipan kong magmadali para tiktikan si Carmela at si Mang Epi. Yun ang dapat kong gawin para mapatunayan ko kung aswang nga ba sila o hindi. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Lola Minda at Berto na masayang nagkukwentuhan. Naghahain na sila ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Bumaling naman sa akin si Berto nang mapansin na niya akong nakarating. Nagmano agad ako kay Lola Minda at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Si Berto naman ay tinapik niya ako sa balikat. Pumasok muna ako sa silid para magpalit ng damit. Hindi ko napansin na nakasunod pala sa akin si Berto at nakasandal na siya sa gilid ng pinto. Insan, marami na ako nalaman kay Lola Minda. Nasa iyo pala ang mutya ng bulkan? Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan, Insan? Kay Lola Minda. Siya nagsabi sa akin. Isa ka na palang antingero, Insan. Ilan na napatay mong aswang? Hindi ko na mabilang kung ilan eh. Hindi naman kasi madalas ang aswang sa baryo na ito. Kapag may napupunta lang dito o kaya dumadayo. Ganun ba, Insan? Kung ganun kilala ka na pala sa buong nayon na ito. Kilabot ka na pala ng mga aswang dito sa Bicol. Di naman, Insan. Yun lang ang bansag nila sa akin. Pero alam ko na may mas magaling pa sa akin ng mga antingero. Alam ko na wala pa ako sa kalingkingan nila.
Pinapangarap ko rin kasing maging isang antingero, insan. Subalit, huli na pala lahat. Napamana na sa ni Lola Minda ang mutya. Ano ibig mo sabihin, insan? Akala ko ba'y tungkol sa pananaliksik ang pagpunta mo rito at nang mabisita kami ni Lola Minda? Ang totoo pala'y dahil gusto mong manahin ng mutya ng bulkan? Parang gano'n na nga, insan. Pero hindi ko na yun intention ngayon. Nasa iyo na ang mutya ng bulkan kaya masaya ako para sa iyo, insan. Ingatan mo ang mutya at saka ipagtanggol mo ang mga tao na nangangailangan ng tulong. Oo, insan. Ginagawa ko ng mga bagay na yan. Tumango siya sa akin saka ngumiti. Tinapik niya muna ako sa aking balikat bago niya ako iwan at tumungo na siya sa sala. Tiningnan ko ang papalayo niyang likod habang nakakunot ang aking noo. Hindi ko maiwasan ang magtaka sa ikinikilos ni Berto. Ngunit hindi ko pinansin ang kutob kong yun dahil malaki ang tiwala ko sa kanya dahil pinsang buo ko siya. Noong namamahinga na kami sa aming mga silid ay naisipan kong lumabas para tumungo sa tahanan nila Mang Epi at Carmela. Yun ang gabi na gusto kong patunayan kung aswang nga ang mag-ama. Babangon na sana ako nang mapansin ko na bumangon si Berto mula sa kanyang kinahihigaang katre. Sa silid ko kasi siya pinatulog ng gabing yun dahil dalawa lamang ang silid sa aming bahay ni Lola Minda. Nasa sahig ako natulog para sa katre ko na lamang siya. Nahihiya ako dahil hindi siya sanay matulog sa sahig. Nagtaka ako sa kanyang pagbangon. Nagpanggap akong natutulog at hindi gumagalaw. Pinagmasdan ko kung anong susunod niyang gagawin. Tumungo si Berto sa kanyang bag na dala na nakapatong sa aking cabinet. Binuksan niya yon at may kinuha siyang isang punyal na napakatulis ng dulo. Kumislap pa yon ng tamaan ng sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Humanda ako nang mapansin kong bumaling ang tingin niya sa akin. Ngumisi siya ng nakakakilabot habang nakatingin sa akin na nooy nagpapanggap akong tulog. Unti-unti siyang humakbang palapit sa akin habang nakaumang ang punyal niyang hawak. Kumuyom ang aking kamay habang hinihintay siyang makalapit. Nakaplano na ako noon na sisipain ko siya at pipigilan ko ang kanyang kamay na may hawak na punyal oras na saksakin niya ako. Yumuko si Berto sa narinig ko siyang nagsalita na mas lalong ikinagalit ko. Insan, pasensya ka na, ngunit kinakailangan kong makuha ang mutya ng bulkan mula sa iyo. Kapag makuha ko ang mutya na yan, ay lalakas ako. Hindi na ako magiging mahina gaya ng sinasabi nila ina sa akin. Kapag nakuha ko na ang mutya mula sa iyo, ibebenta ko ang aking kaluluwa sa demonyo. Nang sa ganon, ay magiging malakas na ako at katatakutan ng mga tao gaya mo. Titingalain nila ako at sasabahin. Magiging bayani na rin ang tingin nila sa akin. Gulat na gulat ako sa mga sandaling yun. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Berto at ganun na ang kanyang sinasabi sa mga sandaling yun. Ibang-iba na siya noon sa pagkakakilala ko sa kanya, lalo na sa mga sandaling habang nanilisik ang mga mata niyang nakatingin sa punyal. Hindi na siya si Berto na pinsan kong mabait at mapagmahal na nakilala ko. Para siyang demonyo habang nakatingin sa napakatulis na punyal. Dinilaan niya ang talim nun, dahilan para magkasugat ang kanyang dila. Kung iisipin ko, para siyang baliw, pero hindi. May kung anong mali sa kanya at yun ang kinakailangan kong malaman. Bago pa niya ako saksakin ng punyal na hawak niya, ay sinunggaban ko na siya. Sinakyan ko siya sa kanyang tiyan at malakas ko siyang sinuntok sa muka. Sa lakas ng pagkakasuntok ko ay nawalan siya ng malay. Agad akong kumuha ng tali at tinalian ko siya. Dinala ko siya sa sala
at doon ko siya tinali sa haligi ng aming tahanan ni Lola Minda. Noong natali ko na siya, ay agad kong tinawag si Lola Minda. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari nang magising siya. Sa kalagitnaan ng pagbubuklat ni Lola Minda sa kanyang libro, kung saan naroon ang mga kaalaman tungkol sa kababalaghan, ay bigla na lamang uminit ang aking mutya. Napamura ako ng sunod-sunod nang bigla ko marinig ang malakas na halakhak ni Berto. Napatingin sa akin si Lola Minda at sinabihan niya akong isa ng aswang si Berto. Noong nahawakan niya raw ito kanina ay napansin na ni Lola Minda ang kakaibang katauhan sa aking pinsan. Nayanggaw daw ito ng isang gabunan at sa loob na ng katawan ni Berto ang malakas na itim na bertud. Ngunit hindi raw yun alam ni Berto sapagkat bagong yanggaw lamang daw ito. Idagdag pa raw ang kagustuhan ni Berto na makuha sa akin ang mutya ng bulkan para maging malakas ito at ibenta ang kaluluwa niya sa demonyo. Sinabi sa akin ni Lola Minda na noon pa may kinamumuhian na si Berto ng ina nito dahil sa pagiging mahina nito. Isa pa ay anak lang daw sa labas si Berto kaya hindi ito matanggap ng tunay na asawa ng ina nito. Yun daw marahil ang nagudyok kay Berto na kunin mula sa akin ang mutya ng bulkan para lumakas. Lingid sa kaalaman ni Berto na isa na pala siyang aswang. Hindi raw nasabi ni Lola Minda sa akin ang lahat dahil akala raw niya hindi kami sasaktan ni Berto. Balak pa naman daw ni Lola Minda na dalhin ito sa albularyo kinabukasan para ipagamot. Mabilis akong tumungo sa sala at hinarap ang aking pinsan na nagwawala at gustong makawala mula sa pagkakatali ko. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin habang nakangisi. Mukhang wala na siya sa katinuan ng mga sandaling yun. Douglas, mahal kong pinsan, bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang mutya ng bulkan? Mas nararapat akong magmana niyan. Gagawin ko naman ang pagtatanggol sa mga taong nasa kapahamakan. Hindi yun mangyayari, Berto. Hindi ko hahayaan na mapunta sa kasamaan ng mutya ng bulkan. Ang binabalak mo ay hindi makakatulong sa problema na pinagdadaanan mo. Diyan ka nagkakamali, Douglas. Hindi mo naunawaan ang gusto kong mangyari dahil wala ka sa kinatatayuan ko. Nanlilisik ang mga mata ni Berto. Unti-unti yung naging pula. Galit na galit siya at persahang kinakalas ang tali mula sa kanyang dalawang kamay. Ilang sandali pa ay bigla na lamang humaba ang kanyang kuko. Narinig ko ang pagkakabaklas ng mga laman ni Berto sa likuran. Sumigaw siya ng nakakakilabot. Para siyang nasasaktan. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Berto. Para siyang isang halimaw. Napakatulis ng kanyang mga ngipin. Kulubot ang buong balat na parang pinaliguan siya ng langis dahil sa kintab nito. Mahaba rin ang kanyang dila habang naglalaway na tila gutom na gutom. Naputol niya ang taling nakatali sa kanya. Nakawala siya at mabilis akong sinugod. Noon ay tumungo si Lola Minda sa sala at sinabuyan ng asin si Berto. Binitawan ako ni Berto at nagwala siya habang inaalis ang asin na tumama sa kanyang balat. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Nilingon ko naman si Lola Minda at sinabihan siyang manatili sa loob ng bahay. Tumango si Lola Minda sa akin bago niya inabot ang tabak na gawa sa tanso. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay at sinundan ko si Berto na noon ay nagtatatakbo patungo sa kakahuyan. Tinawag ko siya ng ilang beses ngunit hindi niya ako pinakinggan. Sumalubong ang aking dalawang kilay nang mapagtanto ko ang daan na tinatahak niya. Patungo ang daan na yun sa bahay ni Mang Epi at Carmela.
Noong matanaw ko ang bahay nila Mang Epi, ay unti-unting humina ang pagtakbo ni Berto. Nilingon niya ako, saka siya gumising. Itsan, ngayon mapatanayan kung ano ang kaya mong gawin bilang isang antigero. Sino ang uunahin mong protektahan? Ang babaeng mahal ka o si Lola Minda? Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo, Insan, anong ibig kong iparating sa'yo? Walang iya ka, Berto. Anong binabalak mong gawin kay Lola Minda? Sa tingin mo ba'y nagpunta ako rito para labang tumakbo palayo sa'yo? Hindi ako ganun kaduwag at kahina, aking bahal na pinsan. Ang tsokolating ibinigay ko kay Carmela at Lola Minda ay parehong may lason. Ilang sandali na lang at tatalab na ang lason na yon sa kanilang katawan. Walang iya ka, Berto. Paano mo nagawa sa amin to? Paano mo nagawa yun kay Lola Minda? Hindi ko sana gagawin yon sa kanya kung hindi niya lang ibinigay sa iyo ang mutya ng bulkan. Ilang beses ko siyang sinabihan na bawiin mula sa iyo ang mutya. Ngunit ilang beses din siyang tumanggi. Kaya nararapat lamang sa kanyang mamatay. Kumuyom ang kamao ko dahil sa ngit-ngit. Mabilis kong sinakal si Berto at itinapon sa mga kahoy na naroon. Tumama ang kanyang likod sa punong kahoy. Agad siyang tumayo at umubo. Tiningnan niya ako habang sumusuka siya ng dugo. Wala ka nang magagawa pa, Douglas. Sa mga sandaling ito'y nag-aagaw buhay na si Lola Minda. Ano pang magagawa mo? Isuko mo na lang sa akin ang mutya ng bulkan. Kapag gagawin mo yun, ibibigay ko sa iyo ang lunas. Mag-isip ka, Insan. Magdesisyon ka bago mahuli ang lahat. Hindi ako makapag-isip sa mga sandaling yun. Makaraan ang ilang sandali, ay biglang bumukas ang bahay nila Carmela at Mang Epi. Lumabas silang mag-ama at hinarap nila si Berto. Tumakbo palapit sa akin si Carmela at may inabot siyang isang bote na may lamang likido na kulay dilaw. Sinabi niya sa akin na lunas yun sa lason na sinasabi ni Berto. Takang-taka akong nakatingin sa kanya dahil mukha namang wala siyang nararamdaman sa mga sandaling yun. Biglang nagsalita si Mang Epi nang bumaling siya sa akin. Bilisan mo, bata! Ibigay mo yan kay Minda bago pa mahuli ang lahat. Kinakailangan niya yung inumin para maagapan ng lason na sinasabi ng aswang na ito. Magtiwala ka! Kumuyom muli ang kamao ko bago ko kinuha kay Carmela ang lunas na inaabot niya. Noon ay narinig kong tumawa si Berto. Mukhang hindi yata natablad ng lason si Carmela. Ngunit hindi yun maaari. Dapat patay ka na sa mga sandaling ito. Diyan ka nagkakamali, aswang. Isang maanam na manggagabot ang anak ko pagdating sa mga lason dahil dating albularyo ang kanyang ina. Ang asawa ko mismo ang nanggamot sa pagiging aswang ko. Kaya wag mong maliitin ang kakayahan niyang namana niya sa kanyang ina. Kung ganon, wala na akong magagawa kundi ang patayin na lamang kayong lahat. Sa pagkakataong yun, ay binalingan ko si Carmela. Binalik ko sa kanya ang lunas na binigay niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na siya na ang magbigay ng lunas kay Lola Minda. Noong unay, nag-alinlangan siya sa akin. Tinapik ko siya sa kanyang balikat at saka ko siyang initian. Sinabihan ko siya na naniniwala ako sa kanya ng buong buo. Tumango naman si Carmela sa akin at kinuha niya ang lunas. Pinangako niya sa akin na sasakipin niya si Lola Minda mula sa kamatayan. Pagkatapos niya yun sabihin, ay agad na siyang tumakbo patungo sa aming bahay ni Lola Minda. Ako naman ay binalingan ko si Berto na kaharap kaming dalawa ni Mang Epi. Ngumiti si Berto habang iiling-iling. Wala siyang sinayang na pagkakataon at mabilis siyang sumugod sa amin ni Mang Epi. Umiwas ako sa sunod-sunod niyang atake.
Mabilis ang kanyang kilos kung kaya't hindi ko ito nasusundan. Pinalipad ko ang aking tabak para bumaon yun sa kanyang likuran, ngunit mabilis niya yung naiwasan. Lumapit sa akin si Mang Epi at kinausap niya ako sa pabulong na paraan. Sabay tayong lumusob sa kanya, Douglas. Doon ka sa likuran niya at dito naman ako sa kanyang harapan. Sasabuyan ko siya ng asin at kapag manghina siya'y yun ang pagkakataon na sugurin natin siya. Sige po, Mang Epi. Aatakihin ko siya at pagkatapos nun, sabuyan mo na siya ng asin. Hindi natin siya papatayin. Kailangan ko siya ng buhay. Tiningnan ko si Berto na noon ay takang nakatingin sa amin ni Mang Epi. Ngumisi siya at mabilis na sumugod. Iniwasan ko ang atake niya at agad akong tumungo sa kanyang likuran. Mabilis ko siyang sinipa dahilan para gumulong siya sa lupa. Hindi ko ginamit ang aking tabak dahil gusto ko pang mabuhay si Berto. Gusto ko pa siyang iligtas mula sa pagiging aswang niya. Sinabuyan naman siya ng asin ni Mang Epi. Biglang sumigaw si Berto nang tumama sa kanyang mukha ang asin. Tinawag ko si Mang Epi para tulungan niya akong dakpin si Berto bago pa ito makatakbo mula sa amin. Tinakbo ko ang pagitan naming dalawa ni Berto at mabilis ko siyang hinampas sa kanyang batok gamit ang aking braso. Tiningnan ko ang kanyang pulso para masigurong humihinga pa siya. Napahinga ako noong makitang buhay pa si Berto. Mang Epi, tulungan niyo ako buhatin siya papasok sa bahay mo. Kailangan natin siya may tali. Sige bata, bilisan natin bago pa siya magkamalay. Binuhat namin ni Mang Epi si Berto at dinala ito sa loob ng bahay nila Mang Epi. Agad namang naghanap ng tali si Mang Epi at tinalian namin si Berto. Noong matalian na namin ng aking pinsan ay kumuha ng asin si Mang Epi at niligay yon palibot sa kinaroroonan ni Berto. Nang umayos na ang lahat ay bumaling ako kay Mang Epi para tanungin siya sa mga sinabi niya kanina. Anong ibig niyang sabihin kanina, Mang Epi? Ginamot kayo ng asawa mong albularyo kaya hindi ka na aswang? Oo bata, kinuha niya mula sa katawan ko ang itim na bertud. Simula noon ay hindi na ako inaatake ng pagiging aswang ko. May ilang dasal at ritual din siyang ginawa para tuluyan na talagang mawala yun sa dugo ko. Kung ganon, may pag-asa pa kayang pinsan kong ito na gumaling? Mayroon pa, Douglas. Bagong yanggaw lang siya, kaya malaki ang posibilidad na mapagaling natin siya. Pero hindi ako gagawa nun, kundi ang anak ko si Carmela. Siya ang may kakayahan at tanging makakagawa ng ritual. Sige po, Mang Epi. Dito na lang po muna kayo at pupuntahan ko si Lola Minda at Carmela. Sige bata, bumalik kayo agad bago pa magkamalay si Berto. Tumango ako kay Mang Epi bago ako lumabas ng kanilang bahay. Mabilis kong tinahak ang daan patungo sa aming bahay ni Lola Minda. Noong malapit na ako sa bahay, ay natigilan ako nang marinig ko ang malakas na iyak ni Carmela. Agad akong pumasok sa loob ng bahay at naabutan ko siyang niyuyugyug si Lola Minda na noon ay wala ng buhay. Nangingitim ang buong balat ni Lola Minda at dilat ang mga mata. Tiningnan ako ni Carmela at umiling-iling siya. Agad kong dinaluhan si Lola Minda. Tiningnan ko ang kanyang pulso. Sinubukan ko siyang bigyan ng hangin ngunit hindi na siya humihinga pa. Huli na ang lahat ng mga sandaling yun at hindi na nailigtas pa si Lola Minda. Hinawakan ako ni Carmela sa aking braso at may inabot siyang isang papel. Sulat yun ni Lola Minda. Nakilala ko agad ang kanyang sulat kamay. Ilang beses siyang humingi ng tawad sa akin si Carmela. Patawarin ko raw siya dahil hindi niya nagawang iligtas si Lola Minda. Sinubukan daw niyang ibigay kay Lola Minda ang lunas sa laso nito, ngunit
Binasag daw nito ang bote dahilan para matapon ang lunas. Hindi raw naniwala si Lola Minda sa kanya na isa siyang albularyo sa pag-aakala nitong isa siyang aswang. Kinuha ko mula kay Carmela ang sinulat ni Lola Minda. Binasa ko ang nilalaman ng sulat at doon nalaman ko na alam ni Lola Minda na may lason ang tsokolating ibinigay sa kanya ni Berto. Humingi rin ng tawad sa akin si Lola Minda dahil hindi niya raw sinabi sa akin na alam niyang aswang na si Berto. At wala siyang ginawa para pigilan ng aking pinsan sa pag-aakalang hindi kami nito sasaktan. Pinigilan ko ang aking sarili na umiyak, ngunit hindi ko magawa. Kusang tumulo ang mga luha ko sa aking pisngi habang niyayakap ng mahigpit si Lola Minda. Napakasakit sa akin na mawala siya dahil siya lamang ang aking pamilya. Parang may punyal na tumarak sa dibdib ko na mga sandaling yun. Hinayaan naman ako ni Carmela na umiyak hanggang sa tumahan ako. Kumuyom ang kamao ko dahil sa galit para kay Berto. Ngunit nanaig ang kabutihan sa puso ko ng mga sandaling yun. Naalala ko ang bilin sa akin ni Lola Minda. Nabigyan ko raw ng pagkakataon ang isang tao kung ito man ay nagkamali. Lalo na raw kapag kapamilya ko ito. Bilang pangako kay Lola Minda, bumaling ako kay Carmela at kinausap ko siya tungkol kay Berto. Agad naman siyang pumayag at gagawin daw niya ang lahat, mapagaling lang ang aking pinsan. Binalingan ko naman si Lola Minda at sinara ko ang kanyang mga talukap para lamang siyang natutulog noong titigan ko siya. Ngumiti ako ng mapait. La, dito lang kayo ha. Babalikan ko po kayo. Kailangan lang namin iligtas si Berto. Matapos kong magpaalam mula sa wala ng buhay na si Lola Minda, ay agad namang kaming bumalik ni Carmela sa kanila. Pagdating namin sa kanilang bahay, ay naabutan namin si Mang Epi na panay ang dungaw sa pinto. Wala pa noong malay si Berto, kung kaya't sinimulan na agad ni Carmela ang ritual. May kung anong mga dahon siyang nilagay sa paanan ni Berto. Winisikan niya ito ng banal na tubig at pinasuotan ng rosaryo. Nanatili lamang kaming nakatayo ni Mang Epi sa gilid habang pinapanood ang ginagawa ni Carmela. Umusal ng panalangin ng babae sa wikang Latin. Pinalibutan ni Carmela si Berto habang nakataas ang kanyang dalawang kamay sa ere at patuloy ang pagdarasal. Ilang sandali pa'y biglang sumigaw ng malakas si Berto. Parang may nilalang sa kanyang loob ng katawan na nasasaktan. Nagwala si Berto at nagpumiglas mula sa tali. Ngunit nanatili siyang nakapikit. Hindi tumigil si Carmela hanggang sa isuka ni Berto ang itim na bertud. Agad yung kinuha ni Carmela sa kaniligay sa isang bote. Inutusan niya si Mang Epi na gumawa ng apoy. Binuhusan ni Carmela ng banal na tubig ang itim na bertud bago niya yung durugin ng pino gamit ang isang kahoy. At ang durog na bertud ay agad niyang itinapon sa apoy. Pagkatapos niya yung gawin, ay pinagdikit niya ang kanyang dalawang palad at saka siya nanalangin. Nang matapos siya, ay tinanguan niya ako. Tinignan namin si Berto na noon ay nagkamalay na. Makaraan ang ilang araw, inilibing na rin si Lola Minda pagkatapos ng 3 araw na lamay. Si Berto naman ay palaging tulala at hindi ko siya makausap ng matino. Pinadalhan ko ng sulat ang nanay niya para ipaalam ang kalagayan ng aking pinsan. Kaya matapos ulit ang 1 linggo noon, ay dumating ang nanay ni Berto para siya'y sunduin. Sinabi ko sa nanay ni Berto ang buong pangyayari. Naniwala sa akin ang kanyang ina at humingi siya ng tawad sa nangyari kay Lola Minda. Kung hindi niya raw sinabi kay Berto ang lihim ni Lola Minda, ay baka raw
hindi nangyari ang lahat ng yun. Tinanong ko rin siya kung bakit naging aswang si Berto at ang sagot niya sa akin ay yun daw ang hindi niya alam kung paano nangyari. Dinala niya sa syudad si Berto sa pag-asang doon ito gagaling. Ngunit matapos ang isang buwan, nabalitaan ko na lamang na nagpakamatay si Berto dahil sa labis na konsensya. Hindi raw nito matanggap ang katotohanan na siya ang dahilan kung bakit namatay si Lola Minda. Nalungkot ako sa pangyayaring yun, ngunit sa kabilang banda, gumaan ang loob ko dahil kahit papaano'y nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lola Minda. Hanggang dito na lamang, Karine, ang aking kwento. Naway nabigyan ko kayo ng magandang kwento sa araw na ito. Maraming salamat. Wakas.